9 na taon na rin ang nakalipas, simula noong unang pumasok sa pro scene si Yeshu, at napanalunan ang unang kampyonato ng larong Glory. Makaraan ng 10 taon simula nung unang inilabas ang game na ito, ay sobrang popular na nito ngayon, at umaabot na sa 130 milyon ang players nito sa buong mundo. Sa loob ng halos mag-iisang dekada niyang pagiging pro player, ay marami na rin professional teams ang nabuo. Kung saan marami na ring pro players ang nakilala at sumikat. Ngunit si Yeshu lang ang binigyan ng title na alamat, at tinatawag din na Battle God. Nagawa niyang buhatin ang kanyang grupo ng 3 magkakasunod na taon upang maging kampiyon. Ngunit wala nang naging improvement ang kanyang mga kagrupo, kaya 6 na taon na silang sunod-sunod na natatalo, at ang kanilang team ay bumagsak na rin sa rankings. Kasalukuyang nagprapractice si Yeshu nang pumasok sa kanyang kwarto si Mucheng. Isang magandang dalaga na si Mucheng ngayon, at isa na rin siyang pro player. Sumali siya sa Excellent Era noong Season 4. Pumunta sila sa meeting ng Excellent Era, kung saan isinisisi ng ibang mga miyembro kay Yeshu ang 6 na taon na palpak na performance ng kanilang grupo dahil siya ang kapitan nito. Sinabi ng manager na napagdesisyonan na ng board na siya ay palitan. At ang ipapalit sa kanya ay si Sanxiang, siya ang Rookie of the Year noong nakaraang season. Si Sanxiang na ang magiging bagong leader ng Excellent Era, at siya na rin ang gagamit ng kanyang account na si One Autumn Leaf. Ito ang sikat niyang karakter na isang battle mage, na 10 taon niyang pinaghirapan. Subalit nakakontrata ito sa Excellent Era, kaya kahit labag sa kanyang kalooban ay kailangan niyang ibigay ang account. Tinatawanan siya ni Sanxiang dahil nanginginig ang kanyang kamay. Sinabi niyang ipapakita niya sa lahat kung paano ang tunay na paggamit ng isang battle mage. Sinabi ni Yeshu na huwag niyang gamitin ang kanyang karakter kung magyayabang lang siya. Sinabi ng manager na dahil sa sitwasyon ng team, wala na silang maipapagamit na account sa kanya sa kompetisyon. Kaya simula ngayon ay magiging training partner na lang siya ng team. Ngunit ayaw ni Yeshu na maging reserba lang sa likod ng grupo. Kaya sinabi nitong gusto na niyang putulin ang kanyang kontrata. Pinigilan siya ni Mucheng. Ngunit inaasahan na ng manager ang sasabihin ni Yeshu, kaya naghanda na ito ng mga papeles. Sinabi niyang wala siyang babayarang multa sa pag-terminate ng kanyang kontrata, ngunit kailangan niyang i-anunsyo na siya ay magre-retiro. Sinabi ni Mucheng na masyadong brutal ang kondisyong ito. Dahil kung sasabihin ni Yeshu na siya ay magre-retiro ay 1 taon siyang mababan, at hindi pwedeng makalahok sa kompetisyon. Tatapusin nito ang professional career ni Yeshu, dahil kahit 25 pa lang siya, ang edad na ito ay matanda na para sa isang pro player. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang mag-alala at pinirmahan ang termination agreement. Lumabas na si Yeshu sa gusali ng Excellent Era. Hinabol siya ni Mucheng at tinanong kung bakit niya tinanggap ang kanilang kondisyon. Sinabi ni Yeshu na kahit siya ay isa sa malalakas na players ng Glory, sa mata ng Excellent Era ay wala na siyang halaga. Dahil hindi nila mapagkakitaan ang kanyang kasikatan, kaya kumuha sila ng bagong leader na handang tumanggap ng endorsement at commercials. Bukod pa rito ay umaasa ang Excellent Era, na dahil sa bago nilang leader ay mabibigyan nito ng bagong simula ang grupo upang makabalik sa tuktok ng pro scene. Tinanong ni Mucheng kung ano na ang kanyang gagawin. Sinabi ni Yeshu na magpapahinga muna siya ng 1 taon bago bumalik sa pro scene. Napadaan siya sa isang internet shop, at naisipan niyang magpalipas muna ng oras dahil sobrang lamig sa labas. Nang nagrenta siya ay naiwan niya ang kanyang ID. Nakita niyang may naglalaro ng Glory kaya naalala niya si Mucheng, dahil pareho sila ng nilalarong class na launcher. Ang player na ito ay si Chen Guo, at siya rin ang may-ari ng internet shop. Ngunit sobrang banban nitong maglaro, at 52 losing streak na. Sa sobrang inis ni Chen ay tumayo siya, at nalimutang i-log out ang kanyang account. Sinabi ng attendant na may gumagamit ng kanyang account. Kaya nagmadali siyang bumalik, dahil baka ninanakaw na ang kanyang mga equipments. Nakita niyang ginagamit ito ni Yeshu, at natapos nito ang kanyang losing streak. Sinabi ni Yeshu na nakakiu siya nang siya ay umalis, kaya nang magsimula ang laban ay ginamit niya ito. Tinanong ni Chen kung paano niya nagawang manalo, samantalang saglit pa lang siyang umaalis. Sinabi ni Yeshu na nagawa niya ito ng 40 seconds, at kung hindi malamig ang kanyang kamay ay baka 30 seconds lang. Inisip ni Chen na isa siyang professional player mula sa Excellent Era. Naisip niya na baka siya si Yeshu ang misteryosong player na hindi nagpapakilala. Lumapit ang attendant at ibinalik ang naiwang ID ni Yeshu. Bigla naman itong kinuha ni Chen. Ngunit nakita niyang iba ang spelling ng kanyang pangalan.
Sinabi ni Yeshu na nakita niya na nangangailangan sila ng bantay. Sinabi ni Chen na tatanggapin niya si Yeshu kung matatalo siya nito ng one-on-one sa Glory. Ngunit sinabi ni Yeshu na wala na siyang karakter dahil naibigay na niya ito. Sinabi ni Chen na kung gusto niyang magsimula muli ay mag-open ngayong gabi ang ika-10 server. Nagulat siya nang inilabas ni Yeshu ang first generation card. Ibig sabihin nito ay 10 taon ng player si Yeshu ng Glory, samantalang siya ay 5 pa lang. Sinabi ni Chen na tanggap na siya kung kaya niyang magbantay ng gabi at samahan siyang maglaro habang nag-aasikaso ng mga customer. Dumating na ang oras ng pagbubukas ng ika-10 server. Ang mga players ay excited na, kaya nang mag-open ang server ay agad na gumawa ng karakter ang mga ito. Sinabi ni Chen na napakaraming tao, ngunit nagulat siya nang makita na hindi pa nakakagawa ng karakter si Yeshu dahil binabasa pa nito ang beginner's guide. Sinabi ni Yeshu na 10 taon nang siya ay huling gumawa ng account, kaya nakalimutan na niya ang mga nakasulat dito. Sinabi ni Chen na ordinaryong player lang pala siya, inakala niyang isa rin siyang professional player, kagaya ni Sumu Cheng at EQ na kanyang mga idolo. Napangiti naman si Yeshu nang marinig ito. Tinanong ni Chen Guo kung bakit siya ngumingiti. Sinabi ni Yeshu na siya si EQ, ngunit inisip ni Chen Guo na niloloko lang siya ni Yeshu, kaya sinabi niyang siya naman si Sumu Cheng. Nakita niya ang pangalan ng karakter ni Yeshu na Lord Grimm. Sinabi niyang ang ganda ng naisip niyang pangalan. Sinabi ni Yeshu na si Sumu Cheng ang nakaisip nito. Nainis na si Chen Guo dahil iniisip niya na nangungulit pa rin si Yeshu. Pumasok na si Yeshu sa laro at nakitang sobrang dami nga ng tao. Ginawa na niya ang mga beginner's quest at matapos nito ay kinuha niya ang isang sandata na nakatago sa isang chest. Makalipas ang 3 oras na paglalaro, ay naghilamos muna siya para ma-refresh. Pagbalik niya ay nakita niyang nakatulog na si Chen Guo. Bumalik na siya sa laro at naisipang sumali sa isang party para mag-boss hunt. Pumasok na sila sa Green Forest. Ang leader ng party ay si Sleeping Mon at tinuturuan niya ang mga newbie players. Nang lumabas na ang boss monster ay agad itong hinarap ni Sleeping Mon habang tinuturuan ang mga newbies. Ngunit nang pumasok na sa berserk mode ang boss ay nagkunwari na itong hindi niya matamaan ang boss monster upang mapunta sa mga newbies ang agro nito. Ngunit napansin ni Yeshu ang kanyang plano. Plano ni Sleeping Mon na pabayaang mamatay ang mga kaparty upang masolo niya ang boss drop. Kaya nang humingi ito ng heal sa kanya, ay pinabayaan siya ni Yeshu. Dahil alam niyang lilipat sa kanya ang agro ng boss monster, at siya naman ang hahabulin nito. Sinabi ni Sleeping Mon na ibibigay niya ang kalahati ng loot kung tutulungan siya ni Yeshu. Ngunit hindi pumayag si Yeshu, kaya unti-unting naubos ang buhay ni Sleeping Mon sa bleeding effect. Tawagin na natin si Yeshu sa karakter niya na Lord Grimm. Si Lord Grimm na lang at ang Midnight Cat ang natira sa loob. Nagising na si Chen at sakto na nakita niyang pinatay ni Yeshu ang Midnight Cat. Ito ang unang boss kill sa server 10. Paglabas ni Yeshu sa raid, ay sinalubong siya ng napakaraming spam message, na nagsasabing pinabayaan niya ang kanyang mga kaparty na mamatay upang masolo ang drops. Dahil siniraan siya ni Sleeping Mon sa world chat. Binaliwala naman ito ni Yeshu at sinubukan muli na pumasok sa raid. Ngunit ang tanging team na naghahanap ng kaparty ay ang grupo ni Sleeping Mon. Napilitan na silang tanggapin si Yeshu at pumasok na sila sa Green Forest. Natulala ang grupo nang makita nilang mag-isa niyang pinatay ang Midnight Cat. Kasunod nito ay pumasok naman ang grupo sa Spider Cave, kung saan tinambangan sila ng mga spider. Ngunit baliwala lang ito kay Yeshu. Kahit pa dinudumog siya ng mga monsters ay saglit lang niyang inubos ang mga ito. Nang lumabas na ang spider boss ay walang kahirap-hirap rin niya itong tinapos. Ang matindi pa rito ay wala ring ginawa ang kanyang mga kagrupo. Ang team din nila ang nakakuha ng unang first clear ng Spider Cave. Kaya dahil dito nakuha niya ang atensyon ni Blue River. Dahil muntik na nilang makuha ang first clear kung hindi lang nauna sila Lord Grimm ng 10 segundo. Iniisip nilang isa siyang pro player na naglalaro lang ng Smurf account. Kaya iniutos ni Blue River na alamin kung sino si Lord Grimm. Sa hindi nila inaasahan, ay may lumabas na hidden boss. Kaya kahit ayaw ni Sleeping Mon ay napilitan siyang ilipat ang party leader kay Yeshu dahil mas alam nito ang gagawin. Binigyan ni Yeshu ng command ang bawat isa base sa komposisyon ng kanilang grupo. At dahil sa kanyang mga direksyon ay nagtagumpay sila at napatay ang hidden boss. Pinag-uusapan ni Blue River at ng kanyang mga kaklan kung bakit laging sinisiraan ni Sleeping Mon si Lord Grimm,
samantalang madalas naman niya itong kasama sa party. Biglang may lumabas na anunsyo na nagsasabing nakakuha na naman ng first clear ang grupo nila Lord Grimm. Paglabas ni Lord Grimm ay nagulat siya sa rami ng friend request ni Blue River. Matapos niyang tanggapin ito, ay agad na nag-message sa kanya si Blue River. Sinabi niyang mula siya sa isang malaking clan na Blue Brook Guild, at ang kanyang tunay na account ay si Blue Bridge Spring Snow. Sinabi niya na kailangan nila ng tulong upang ma-first clear ang Frost Forest. Ngunit sinabi ni Lord Grimm na abala pa siya ngayon sa pa-level. Kaya nagkasundo na lang sila na talunin ang record ng fastest time clear, kapalit ng mga rare materials. Ngunit sobrang rare ng mga materials na hinihingi ni Yeshu. Bagamat nagulat si Blue River, sa bandang huli ay nagkasundo pa rin sila. Matapos nilang mag-usap ay natulog na si Yeshu. Kinagabihan nang siya ay magising, ay nagtataka siya kung bakit masyadong madilim ang computer shop. Ang lahat ng gamers ay seryosong nanonood ng broadcast. Inaanunsyo na pala ng excellent era ang pagretiro ni One Autumn Leaf. Ikinalungkot naman ito ng napakarami niyang tagahanga. Lumabas muna si Yeshu upang manigarilyo at nakita niyang umiiyak si manager sa sulok. Tinanong niya kung bakit siya umiiyak. Sinabi ni Chen na wala siyang puso dahil hindi niya nararamdaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Yeshu na nararamdaman niya ang lahat, ito ang dahilan kaya umalis siya sa loob habang pinapakita ang tribute para kay Yekyu. Hindi alam ni manager na kung may taong higit na nasasaktan ngayon, ito ay walang iba kung hindi si Yeshu. Nang pumasok na sila sa shop ay masama pa rin ang loob ni manager. Sinabi niyang huwag siyang malungkot dahil kung nagretiro man si Yekyu, ay nandito naman si Yeshu. Mas nagalit pa si manager dahil iniisip niya na nagbibiro na naman si Yeshu. Pumunta na si Lord Grimm sa Frost Forest at nakipagtagpo sa mga miyembro ng Blue Brook Guild. Sinabi ni Lord Grimm na kung gusto nilang ma-break ang record, ay kailangan nilang magbago ng party lineup at tanggalin ang healer. Ikinagulat naman ito ng isa sa mga miyembro ng Blue Brook. Ngunit pinagbigyan nila si Lord Grimm at pumasok na sila sa loob. Sinabi ni Lord Grimm na kaya hindi na nila kailangan ng healer, ay dahil mas kailangan nila ng attacker upang mapatay ang lahat ng monsters ng isang iglap. Inakala naman ng grupo na nagbibiro lang siya. Ngunit sinabi ni Lord Grimm na sundan lang nila ang kanyang command. Unti-unti nang nagagalit si Blue River, dahil kagaya rin ng kanyang mga kagild hindi niya maintindihan ang diskarte ni Lord Grimm. Si Lord Grimm ay kasalukuyang napapalibutan ng mga monsters, kaya iniisip nilang katapusan na niya. Ngunit ginawa ni Lord Grimm ang Z-Shake upang maiwasang tamaan ng mga monsters. Nagulat si Blue River, dahil kahit ang leader ng Blue Brook ay hindi ito kayang gawin. Ang matindi pa rito ay gumagamit lang si Lord Grimm ng mga low-level skills, na tanging ang karakter na unspecialized lang ang makakagawa. Nagulat sila dahil hanggang ngayon, ay unspecialized pa rin si Lord Grimm. Ibig sabihin ay hindi pa rin siya kumukuha ng quest upang magpalit ng class. Sinabi ni Blue River na walang matinong player ang gagawa ng playstyle na ginagawa ni Lord Grimm. Habang sila ay namamangha sa ginagawa ni Grimm, hindi nila namalayan na ang mga monsters ay papunta na sa kanila. Natauhan lang sila nang biglang magbigay na ng command si Grimm. Agad naman nilang sinunod ang lahat ng kanyang sinabi. Nang dahil dito sila ay nagtagumpay, at nakagawa ng bagong record para sa fastest time clear ng Frost Forest. Ipinagmamayabang ni Blue River sa ibang mga guild, na si Lord Grimm ay miyembro na ng Blue Brook. Ngunit agad namang nag-leave si Lord Grimm nang matapos na nila ang Frost Forest. Kaya pinagtawanan siya ng kanyang mga kausap. Nakatanggap ng tawag si Chen mula sa kanyang kaibigan na si Tang Rou. Kaya nagmadali siyang sunduin ito. Nang makabalik sila sa computer shop, ay agad na humingi ng tulong si Chen na talunin ni Tang Rou ang isang player na hindi niya matalo. Nanalo naman si Tang nang walang kahirap-hirap. Napansin ni Yeshu na mabilis ang APM nito. Ngunit natigilan siya nang sabihin ni Tang Rou na masyadong madali ang larong Glory. Sinabi ni Chen na may isa pa siyang kakilala na sa tingin niya ay mahihirapan si Tang. Pinilit niya si Yeshu na labanan ang kanyang kaibigan. Sinabi ni Yeshu na mas exciting ang laban kung may pusta kahit pang sigarilyo lang. Dito naranasan ni Tang na matikman ang mapait na pagkatalo. Sinabi ni Yeshu na mabilis ang kamay ni Tang, ngunit hindi lang ito ang importante sa larong Glory. Inisa-isa rin niya ang mga bagay na kailangan nitong i-improve. Biniro pa niya ito at sinabing kung gusto niyang manalo sa kanya, ay kakailanganin pa niya ng 100 taon. Ngunit hindi nagustuhan ni Tang ang kanyang biro, at nagpatuloy pa ito sa pakikipagpustahan kay Yeshu. Kahit sunod-sunod na siyang natatalo, ay hindi niya magawang sumuko dahil sa kanyang pride.
Sinabi ni Yeshu na itigil na nila ito kung ayaw niyang maipusta pati ang kanyang damit. Kaya kinurot siya ni Chen, at agad na niyakap ang kaibigan. Umalis na si Yeshu at sinabing ang Glory ay hindi ganun kadali kagaya ng kanyang iniisip. Dahil dito nabuo ang determinasyon ni Tang na talunin si Yeshu. Kaya humingi siya ng account kay Chen. Nilibre naman sila ni Yeshu ng merienda gamit ang perang napanalunan. Si Tang naman ay abala sa paggawa ng kanyang karakter. Pinangalanan niya itong Soft Mist, at sinabing gusto rin niyang maging unspecialized. Sinabi ni Chen na mahihirapan siya kung gagayahin niya si Yeshu. Dahil kakaiba ang sandata ni Yeshu, at nakadesenyo lang ito para sa kanyang playstyle. Nalungkot si Tang raw nang malaman ito, ngunit sinabi ni Chen na maaari naman siyang maging battle mage kagaya ng rank 1 player na si One Autumn Leaf. At kumpleto rin siya sa mga impormasyon tungkol sa kanyang class dahil tagahanga siya ni EQ. Narinig naman ni Yeshu ang kanilang usapan at sinabing siya na lang ang magtuturo kay Tang. Sinabi rin niya na marami siyang alam sa paglalaro ng Battle Mage. Sinabi ni manager na wala nang mas hihigit pang tutorial sa isinulat na Battle Mage guide ng rank 1 player na si EQ. Sinabi ni Yeshu na 9 na taon na ang guide na kanilang binabasa at madami nang naging update sa laro, kaya gagawa na lang siya ng bagong guide para sa kanila. Habang naninigarilyo sa labas ay aksidente niyang narinig na lumabas na ang World Boss. Narinig din niya na may planong magtulungan ang 3 malaking guild upang makuha ang first kill nito. Habang nag-uusap ng gagawin ang malalaking guild, ay makikita naman ang isang brawler na nakikipaglaban sa boss monster. May 2 siyang kaparty, ngunit hindi sila makasabay sa kanya. Sa unang tingin ay akalain mong isang professional player ang brawler. Ngunit habang tumatagal ay makikita na isa rin siyang newbie, at wala pang diskarte. Bigla naman dumating si Lord Grimm at iniligtas ang brawler na si Steam Bun Invasion. Sinabi ni Grimm na isali siya nito sa kanilang party. At dahil sa mga direksyon ni Lord Grimm ay naging organisado ang galaw ng grupo, at unti-unti nilang napababa ang buhay ng World Boss. Hindi makapaniwala ang mga guild leaders na dahil lang sa pamumuno ni Lord Grimm, ang grupo ng mga baguhang players ay nagagawang makipagsabayan sa World Boss. At ang mas nakakabilib pa rito, ay napabagsak nila ang buhay ng World Boss sa puntong malapit na itong mamatay. Kaya nag-utos na ang mga guild leaders na sugurin ang World Boss. Sinabi ni Steam Bun Invasion na may malaking grupo ng players na papunta sa kanilang direksyon. Ngunit bago pa sila makalapit, ay pumasok na sa Berserk mode ang World Boss. Nagkaroon ng malakas na pagyanig sa loob ng sementeryo. Nagkabitak-bitak ang paligid dahil sa paggalaw ng lupa. Kasunod nito ay lumabas ang napakaraming zombies. Nagulat ang mga guild leaders sa nangyari, at inisip na maaaring nakagawa si Lord Grimm ng 200 hit combo, kaya pumasok sa Berserk mode ang World Boss. Sinabi ni Grimm na kailangan nilang tumakbo. Sumunod naman si Steam Bun Invasion at ang kanyang mga kaparty. Sinundan sila at hinabol ng World Boss, habang ang mga guild members naman ay sinalubong ng daang-daang zombies na lumabas mula sa lupa. Hindi makaalis ang 3 guild dahil sa rami ng mga zombies na umaatake sa kanila. Napansin ni Blue Raver na nawawala ang World Boss. Hindi nila alam na dinala ito nila Lord Grimm sa malayo. Nakita ni Steam Bun Invasion na may isang grupo ng players na papalapit sa kanila. Sinabi ni Lord Grimm na huwag siyang mag-alala at isali sila sa kanyang party. Sila pala ay sila Sleeping Mon at ang mga nakasama ni Lord Grimm sa loob ng Spider Cave. Dahil sa pagdating nila ay mas naging mabilis ang damage per second ng grupo laban sa World Boss. Sinubukan pang humabol ng malalaking guild, ngunit dahil sa bilis ng kamay ni Lord Grimm at kooperasyon ng buong team, ay hindi na nila nagawang makahabol pa. At nakuha na naman nila Lord Grimm ang first clear ng ika-10 server. Ito ang first clear ng World Boss na Blood Gunner. Paglabas ni Yeshu sa raid ay agad siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Blue Raver. Sinabi niyang papasok ulit sila sa Frost Forest at kung maaari ay samahan niya ulit ang kanyang clan. Ngunit tinanggihan siya ni Grimm at sinabing may appointment pa siya sa clan ng Tyrannical Ambition. Nagulat si Blue Raver nang marinig ito dahil isa ito sa mga kalaban nilang clan. Matapos nilang mag-usap ay tumayo muna si Yeshu. Bigla naman siyang nakarinig ng announcement. Sinabi ng system na ang guild na ng Excellent Dynasty ang bagong fastest time holder ng Frost Forest. Nagawa nila ito ng mas mabilis ng 7 minuto sa fastest time nila Lord Grimm. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Team Tyranny, kung saan ang kanilang leader na si Han ay nakatanggap ng ulat mula sa kanyang kagrupo na si Zhang Xinji.
Sinabi ni Xiang, na base sa mga nakuha niyang impormasyon, tinulungan ni Q ang Excellent Dynasty na makuha ang fastest clear ng Frost Forest. Tinanong ni Han kung ang Excellent Dynasty ay ang grupong ginawa ng Excellent Era sa ika-10 server. Kinumpirma ito ni Xiang, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ay matagal nang terminated ang kontrata ni Yeshu sa Excellent Era, at kasalukuyan ng bumubuo ng grupo upang bawiin ang fastest time sa mga ito. Kinabibilangan ito ng 2 miyembro mula sa Tyrannical Ambition, isang brawler, isang battle mage, at isang launcher. Natuwa si manager nang makita na kailangan ni Yeshu ng isang launcher. Ngunit bigla siyang nagalit nang malaman na hindi siya ang launcher na tinutukoy ni Yeshu. Kinagabihan sa loob ng Happy Internet Shop. Ang mga gamers ay nakatutok sa live stream ng laban ng Excellent Era at 301 degrees. Si Sanxiang na ngayon ang gumagamit ng kanyang account na si One Autumn Leaf. Natutuwang ikinuwento ni Chen na napabagsak na ni Sanxiang ang captain ng kalaban. Sinabi ni Yeshu na huwag siyang masyadong umasa dahil matatalo ang Excellent Era sa labang ito. Nagalit si manager at sinabing kahit magsama-sama pa ang 3 natitirang kalaban ni Sanxiang ay baliwala ito sa kanya. Dahil siya na ngayon ang Battle God at ang bagong may-ari ni One Autumn Leaf. Sinabi ni Yeshu na maaring mabilis ang kamay ni Sanxiang, ngunit nahulog na siya sa bitag ng kalaban. Dahil ang pinakamahalagang bagay sa isang team battle ay ang kooperasyon sa mga kagrupo. At ito ang bagay na wala si Sanxiang. Makikitang nabaliktad na ang laban at nahihirapan na ang grupo ng Excellent Era. Bigla namang nag-brown out kaya hindi na nila nakita ang mga sumunod na nangyari. Nalaman na lang ni manager na tama si Yeshu nang mabalitaan ang resulta ng laban. Kasalukuyan naman na nagbabantay si Tang at Yeshu nang pumasok sa internet shop ang 2 lalaki. Sila ang guild leader ng Excellent Dynasty at ang vice captain ng Excellent Era. Makikita na pareho silang lasing at hinaharas ang magandang bantay na si Tang. Nagulat si Hao nang makita si Yeshu. Minaliit niya si Yeshu at tinanong kung kasya ba ang kita niya rito para makabili ng kanyang sigarilyo. Sinabi ni Hao na dito na lang pala nagtatrabaho ang dati nilang kapitan, na walang ibang ginawa kung hindi siya ay pagalitan. Tumayo si Yeshu at isa-isang sinabi ang mga kapalpakan na ginagawa nito sa grupo. Katulad na lang ng nangyari sa huli nilang laban. Bilang vice captain hindi man lang niya pinigilan si Sanxiang, nang ito ay nagpasikat na makipaglaban ng 1 versus 3. Nagalit si Hao at hindi nakapagsalita. Sinabi ni Yeshu na hindi sila tumatanggap ng nakakainom sa computer shop, at ipinaalala na sila ay mga public figures, at kung gagawa sila ng gulo ay siguradong may makakakilala sa kanila at masisira ang kanilang pangalan. Lumipat ang eksena sa loob ng game, kung saan ang grupo nila Yeshu ay naghahanda ng pumasok sa Frost Forest. Kabilang dito ang 2 miyembro mula sa Tyrannical Ambition, si Steam Bun Invasion, at ang battle mage ni Tang na si Soft Mist. Nagulat si Cold Knight dahil 2 newbie ang kanilang makakasama. Sinabi nitong ang record ng Excellent Dynasty ang kanilang kukunin, ngunit 2 baguhang players ang isinama ni Lord Grimm. Habang nagrereklamo si Cold Knight, ay dumating naman si Cleansing Mist. Siya ang launcher na sinasabi ni Lord Grimm na kanyang kakilala. Pumasok na sila sa Frost Forest at nagulat si Crowd Lover sa bilis ng APM ng mga newbies. Halos maning-manilang sa kanila ang mga kalaban. Sinabi ni Lord Grimm kay Tang at Steam na umikot pa at ipunin lahat ng monsters. Hindi pa rin makapaniwala ang mga miyembro ng Tyrannical Ambition na 2 newbies ang kasama nila. Idagdag pa rito ang hindi kilalang launcher na napakahusay kumilos. Sobrang dami ng nahakot nilang monsters at napapaligiran na sila. Gumamit si Cleansing Mist ng delivery gun at napatay ang karamihan sa mga ito. Ang delivery gun ay isang launcher skill na napakahirap gawin, kaya naghinala si Crowd Lover na isang professional player ang gumagamit kay Cleansing Mist. Hindi naman siya nagkamali ng hinala, dahil sa sumunod na eksena ay ipinakita na si Mo Cheng ang gumagamit nito. Sinabi ni Yeshu na iwasan niya munang gumamit ng mga professional moves, upang hindi sila makilala. Nangako naman si Mo Cheng na hindi na niya ito gagawin. Paglabas nila ng Frost Forest ay sinabi ni Yeshu na pag-aralan nila ang mga key pointers. Tinuruan niya si Tang upang mas maging mahusay sa kanyang battle mage at sinabihan si Steam Bun na mag-focus muna sa kanyang equipments. Ini-upgrade rin ni Yeshu ang kanyang sandata upang paghandaan ang muli nilang pagpasok sa Frost Forest. At kagaya nga ng inaasahan natin, nakuha nila Yeshu ang fastest time clear ng Frost Forest. Ngunit hindi ito nagtagal at nakuha ulit ng Excellent Dynasty.
Dahil kumuha sila ng mga professional players upang ipiloto ang kanilang mga accounts. Tinanong ni Tang kung kailan nila kukunin muli ang record. Ngunit sinabi ni Yeshu na hindi na ito mahalaga dahil nag-level 25 na sila. Makikita naman na bad trip pa rin si Hao, ang vice leader ng Excellent Era. Ito ay dahil sa nangyari noong isang gabi, at sobrang inggit pa rin siya sa mga achievements ni EQ. Kaya nang malaman niya na si Lord Grimm ng Server 10 ay maaaring si Yeshu, ay tinulungan niya ang Excellent Dynasty at gumawa ng bagong account upang mang-espiya at alamin kung siya nga ba si Yeshu. Ngunit hindi siya tinanggap ni Yeshu, kaya hinamon na lang niya si Yeshu sa isang friendly duel. Hindi rin niya ito tinanggap at sinabing si Steam Bun Invasion na lang ang kanyang kalabanin. Galit na galit si Hao dahil hindi umubra ang pagpapanggap niya. Kaya pinagbigyan na niya si Steam Bun Invasion at 5 beses na nagpatalo upang hindi ma-expose na isa siyang pro player. Dahil dito nakuha niya ang tiwala ni Steam Bun Invasion at isinali siya sa party para sa fastest time clear ng Blood Gunner. Gumawa si Yeshu ng bagong plano upang mas mapabilis ang kanilang oras. Masyado namang naging abala si Hao sa Server 10 at nakalimutan na niyang may laban siya ngayong gabi. At dahil sa hindi siya nakapaghanda, pinaglaruan lang siya sa laban at pinaulanan ng napakaraming trash talk. Nang gabing yon ay nakuha nila Yeshu ang fastest time clear ng Blood Gunner. Ngunit hindi rin ito nagtagal at naagaw na naman ng Excellent Dynasty. Kinopya nila ang plano ni Yeshu at dahil sila ay mga professional players, natural lang na mas mabilis nila itong magagawa. Tinanong ni Tang kung bakit hindi siya nagulat nang maagaw sa kanila ang record. Bigla namang nag-message si Hao at nagkunwari. Tinanong niya kung paano nakuha ng Excellent Era ang fastest time na matagal nilang pinagplanuhan at pinaraktis. Sinabi ni Yeshu na ito ay dahil sinadya mong maging pabigat noong kasama mo kami, Liu Hao. Nagulat si Hao kung paano siya nakilala ni Yeshu. Sinabi ni Yeshu na nakalimutan mo na ba kung sino ang nag-train sa'yo. Bigla namang may dumating na misteryosong lalaki sa harap ng internet shop. Bumati siya kay Yeshu at sinenyasan siya ni Yeshu na dumiretso na sa loob. Siya pala ay ang professional player na si Huang Shoushan. Siya ang player na bumugbog kay Hao noong huli nilang laban. At siya rin ang rank 1 swordsman ngayon sa Glory. Pumasok na sila sa laro at gumamit siya ng Smurf account na may pangalang Flowing Tree. Nag-iisip sila ng paraan kung paano nila mas mapapabilis ang time clear. Nakita nilang maaari nilang itrap ang mga monsters sa pagitan ng cliff upang magsama-sama sila at mapabilis ang pagpatay sa mga ito. Dahil kagrupo na nila si Huang at sa epic equipment na nakuha niya noong nag-fastest clear sila kasama si Hao, ay sigurado si Yeshu na magagawa nilang talunin ang oras ng Excellent Dynasty. Nagulat na lang si Hao nang makita na nakuha na nila Yeshu ang fastest time clear ng Blood Gunner. Kaya agad niyang tiningnan kung sino ang mga kasama ni Lord Grimm. Nang makita niya na isang swordsman ang bago nilang kasama, si Huang Shoushan agad ang pumasok sa kanyang isip. Agad naman na naghamon ng PvP si Huang kay Yeshu. Sa hindi nakakaalam sobrang addict ni Huang sa PvP, at ito ang ginamit ni Yeshu upang pumayag si Huang na samahan sila sa fastest time clear. Kaso nga lang ay sobrang ingay nitong maglaro at napaka-trash talker, kaya isa-isa na silang umalis. Tinanong ni Huang kung bakit nagretiro agad si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na maraming dahilan. Isa na rito ang hindi kagandahang performance ng kanyang team ng mga nakaraang taon. At dahil siya ang leader ng grupo, sa kanya ibinuhos ng team ang lahat ng sisi. Sinabi ni Huang na siguro ay may kinalaman si Hao sa nangyari upang maisalba ang kanyang sarili. Dahil sa itsura pa lang ng taong yon, ay mukhang hindi na siya gagawa ng mabuti. Sinabi rin ni Huang na dapat ay hindi na siya nagretiro. Maaari naman siyang lumipat sa ibang team dahil siguradong may kukuha sa kanya. Sinabi ni Yeshu na ginawa niya ito para kay Su Mocheng. Dahil kung lilipat siya ng team ay siguradong susunod si Mocheng at magmumulta siya ng malaki sa kanyang kontrata. Tinanong ni Huang kung ilang taon pa ang kontrata ni Su Mocheng. Sinabi ni Yeshu na 1.5 na lang. Natuwa naman si Huang nang marinig ito. Bago siya umalis ay sinabi nitong siguraduhin mong babalik ka sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na makakaasa ka. Lumapit siya kay Huang at inabot ang kanyang kamay. Sabay sabi ng hindi ka pabayad sa iyong PC rental.